Kasama natin si Michael Ricaport ng isa pong economic analyst natin at mula po sa RCBC. Sir Mike, magandang umaga. Ay, magandang umaga po at sa inyo mga taga-subaybay po. Alam natin na ang gobyerno naghahanap talaga ng pagkakaperahan, pagkakakitaan. Pagpupunan ng pondo, partner. Bakit naman pati interest earnings papatawa natin ng dagdag na tax? Ang liit na nga na kinikita ng mga depositor. Opo, ito simplify lang naman po yung yung taxation, no. Kasi dati na pong mayroon na pong dating tax yan. Tapos ginawa lang simple na 20% na lang po lahat. Matagal na po in the works yan parang it has been there for like already for bago pa mag-pandemic yung consultations po yan, no. Pero to make it simpler para yung pag-collecta po ng waste ng ating pamahalaan. Yung iba naman po dati ng 20% yung sa peso deposits, no? Yung withhold tax sa interest income. Okay. Yung na na rationalize, yun doon po sa dollar, yung FCU. Okay. Mas mababa po kasi dati yun, mga nasa 15%. Dati nga po, 10 lang yun, naging 15%. At ngayon, ginawa na lang pong 20%. Pero yung pagdating sa non-resident, nandun pa rin po yung exemption, no? Yung sa mga foreigner non-residents, minintain yun para mahikayat pa rin yung mga foreign funds na mamunan at mag-invest po dito sa ating bansa. Teka muna. Yun po nun. Kung tinaasan mo yung interest earnings per dollar, baka lalong, hindi kaya mas... Ma-turn off? Ma-turn off? Medyo, lalo na for big funds. Ayun po yung punto po doon, no? For large amounts, ramdam po yun. Pero for yung mga amounts na hindi naman po ganun kalaki, po yun? Parang, well, kasi depende sa amount Okay. For bigger amounts, yun, ramdam po yun. Pero siyempre, yung 5% nagmamatter din po yun Kaya nga, so from the point of view of an economist, sa inyo, okay lang yun? Or makakasama ho yun sa interest earnings ng mga investor natin? Ay, medyo makakasama po ng konti, no? Yun po yung, hindi po yung 5% nakita. Kaya nga Kumbaga, yung interest po, halimbawa, yung interest income, matatapisan ng 5% yung kita po doon. Pero kasi depende, meron po mga, meron kasing accounts na sobrang liit ng interest, no? Yung mga passbook yung pwedeng gamitin anytime, no? Ayun po, hindi po masyado ramdam doon. Pero yung pagdating sa mga time deposit, yung very large amounts, yung mga, institutional accounts, yung talagang malalaking fund managers, investors, ramdam po nila yon. Kahit yung mga mamamayan din na may mga malalaking pondo in the millions or billions, ramdam po nila yon kasi yung kinita nila na interest, di ba interest income po yun. Kukunin po doon, kung dollar yan, yung FCU, or ibang currency, yung dating 15%, magiging 20%, yun, nawala din yung 5% na sana na sikitain nila. Savings mo na sana yun, di ba? Opo. Income mo na sana yun. Parang ang layunin po niyan is to simplify din po kasi dati iba-iba, parang medyo nakakalito rin. Parang, simplify the so-called passive income. Ayun po yung tinatawag na passive income So, simplify po yun. Okay. O kaya ayun po yung, pero itong si Mepano na ito, marami po yan halimbawa yung sa stock market mo yung highlight niyan, binaba yung stock transaction tax, dati po 0.6, ginawa nilang po 0.1, nagtira pa nga po So tip po yun, yung pagka magtatransact sa stock market, 0.5% yung dagdag kita, kumbaga natipid kagad sa tax, no? Tapos yung kung may tawag na DST, documentary stamp tax, yung mga new share issuances, dati pong 1% yan, ginawa na lang pong 0.75. Sa ganun din po yung prinsipyo, pagka yung mga large funds, magmamatter talaga yun, lalo na kung foreign, kakahikaya to. Kasi, biruin niyo po, pag magtransact sila sa local stock market natin, biglang nakatipid sila ng 0.5%. Tapos kung new share issuance yan, may documentary stamp tax, additional na with the 0.25. So 0.75% yung base sa principal amount. Pero, malaki po yun. Malaki po yun. Sir Mike, ang naglalaro usually sa stock market, yung mga malalaking pera, ha? Mararaming pero pera. Yung pinag-uusapan natin interest savings, ang apektuhan nun mga maliliit
Diba? Po, pero yung mga small investors, yes, kasi syempre, ganun din whether big investor or small investor, dapat yun, kumbaga on equal footing, di ba? Yung level playing field, no? Whether local yan, foreign, large, big funds, yun yung prinsipyo. So, pero pagdating doon sa, it's a whole package Pagdating doon sa interest income, yes, medyo lalakundala, pero pag peso wala pong problema, kumbaga pareho lang. Pati yung mga traditional deposits, yung savings account, yung passbook, yung checking account, pati rin po yung mga time deposit. Yung dati na po 20% withholding tax, so wala pong magbabago. Yun lang po talaga yung dolyar. Yung dolyar. Matagal na pala yan, partner. Dati po kasi yung mababa yan I remember many years back, even maybe decades back, dati 10% lang po yung withholding tax yan. Tapos ginawa pong 15, yung mga previous na tax reform measure, and eventually ginawa 20, tinareho na lang para wala na contribution. Pero parang prospective naman po yan, kahit yung meron din mga produkto, yung mga long-term negotiable certificate time deposit, LTNCB, yung mga dating produkto na may tax exempt status, meron po mga produkto dati 5 years and longer na long-term time deposit na wala pong tax yun before. Ngayon, ni-respect yung dati na silang tax exempt, tapos hindi pa magmamature, maintain naman po yung exemption. No? Hindi naman po sila papatawan. Yung mga bagong issuances lang po. Parang July 1 onwards Okay. Sige. Correct po. Kaya yung perspective natin, mas apektado po yung mga kababayan natin na may dolyar. May dolyar. Yung kikitain ng interest from 15%, pagiging 20% yung withholding tax. Sige. Sir Mike, thank you sa maglilinaw. Salamat po. Maraming tuloy galit kay Secretary Recto ngayon, partner. Hindi, pero at least naliwanagan na dati pa pala yung peso, pinag-uusapan yung peso din yan. wala na. Yan, Hindi maapektuhan. Yung dollars lang.